Good day guys mga paps, mga mams. Welcome back to my channel. Ang ituturo ko po sa inyo ay kung paano natin malalaman na ang binili nating rectifier ay full wave. So ito po ang ating rectifier. Itong full wave rectifier na ito ay para sa naka full wave na mga motor. Pero kung half wave pa lang po ang motor ninyo ay stock lang dapat. Ito po ang stock na rectifier. Yan. So meron lang po siyang 4 na wire. Yan. Yan lang po, 4 na wire. Itong ating full wave rectifier ay mayroong 5 wires. Yan po. Yan, meron siyang black. Yan, black, white, red, yellow at green. Ginagamit po ang rectifier na ito para sa mga naka full wave na. Ito po yung stator na ni-rewind na upang maging fast charger at hindi na laging lowbat, at pwede nang magdagdag ng mga auxiliary lights at kung ano-ano pa na nais nating or ninyo man na idagdag sa inyong mga motor. Okay. Guys, kung tayo ay bibili ng full wave rectifier ay dapat alam natin ang brand. Kasi baka mali ang ibibigay sa atin, o di kaya kapag sa online tayo bumili ay dapat marunong tayong mag-testing. Na kapag ikinabit na natin ay hindi tayo magtataka kung bakit hindi nagcha-charge or bakit napupundi ang mga ilaw natin at sira na or lowbat or discharge na ang battery natin. So in short, madali nating malalaman na ang rectifier natin ay tunay at hindi peke. Okay guys, umpisa na natin ang pag-testing ng full wave rectifier. I-check po natin ang kanyang ohms. Iset muna natin sa times 100. Yan. Tsaka calibrate natin sa 0. Yan, okay na. Nasa 0 na. Itong test probe ng multi-tester ay ilagay natin dito sa red ng full wave rectifier. Okay. Tsaka itong negative test probe ay dito natin sundutin sa may yellow. Yan. So kita nyo guys, gumalaw siya. Yan. Yan. Dali lang guys. Yan. So siya ay nasa 400. Okay. 400 plus siya guys. Yan. Yan. Tapos check natin ang green. Ito guys. Yan guys. So nakita nyo, siya ay dumoble. Naging 900 plus na siya. Yan. Okay. Dito sa black guys, wala. Ayan. Wala siya guys. Wala siyang value. Okay. Dito tayo sa white. Ayan. Sa white. Ayan. So nasa 400 plus din siya. Pareho siya ng value ng kulay yellow. Ayan. Kapag itong yellow, red, yellow, green at white ay pumalo sa 0, ibig sabihin shorted na ang ating full wave rectifier. May sira na siya. Sira na yung kanyang mga piyesa sa loob. Okay. Ito guys, itong test probe, ilagay natin sa red. Check natin. Ayan, wala siyang value. Ayan. Sundutin man natin dito sa iba't ibang kulay ng wire ay walang value. Kaya dapat guys, ito
ang red ang ilalagay niyo dito sa red din ng rectifier, at ito ang test probe na negative ang ipang susundot nyo dito sa bawat wire. Yan, okay, kita nyo pumalo siya guys. So guys, ibig sabihin okay itong ating full wave rectifier. So meron pa guys na isa pa na tetestingin natin. Gagamit tayo ng battery. Ito pong 12 volts battery DC. So ito po ay hindi na 12 volts dahil nagamit na to, kaya ito po ay 10 volts na lamang, kaya ipapa-charge na ito. Guys, umpisa na natin. Gagamit pa tayo ng isang wire. Ito, may clip siya. Itong isang clip lagay natin dito sa negative. Yan. At itong isang dulo niya dito sa yellow wire. Ang yellow wire niya ito po. So dito siya. Yan. Itong test light, itong kanyang alligator clip ay ilalagay natin sa positive. Yan. Okay. At itong kanyang tip ng test light ay ilalagay natin sa white wire. So guys, ito yung white wire. Yan. White wire nandito. Yan, ilalagay po natin yan dyan. Yan. Kapag hindi umilaw, ibig sabihin ito nga ay full wave. Okay. At meron pa tayong isang gagawin guys. Check natin ang kanyang voltahe. Ayan. Gagamit tayo guys ng tester ulit. Itong black test probe ay lagay natin sa green. Okay, dito natin nalagay sa green. Yan guys, yan guys, nilagay ko na siya green. Yan. At itong red test probe ay sa red din. Okay, ang kanyang red ay nandito sa ilalim. Yan. Kailangan i-set muna natin ito sa 50 volts DC. Yan. 50 volts DC po. Yan. Tapos itong red test probe ay ilagay natin sa red din. Ito ang red niya dito sa ilalim ng white. Yan. So guys, nakita nyo pumalo siya. At siya ay nasa 10. Yan. 10 volts din. So 10 volts nga itong aking battery dahil ito ay low-bat na. Okay. So ganun lang po ang pag-testing dito sa ating battery. Meron pa pong isa, kung kayo ay walang battery at kung meron kayong converter charger ay pwede din yon. So tanggalin natin yan. Okay guys, ito yung aking converter charger. Testingin muna natin guys ang kanyang voltahe kung ilan. I-on ko na ito. Kaya naka-on na siya, may ilaw na. Lagay natin itong negative ng converter charger at negative ng multitester. Yan. At itong positive ng multitester lagay natin sa positive ng converter charger. Yan.
So guys, mayroon siyang reading na 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yan guys. 16 volts siya guys. Yan, DC po yan. Okay. Itong positive ng ating converter charger ay ilagay natin sa white wire. Okay. White wire ng ating rectifier. Ito. So, ang white wire dito natin siya ilagay. Ayan. Tapos, itong ating test light. Itong ating test light, itong kanyang alligator clamp, ilagay natin sa negative ng ating converter charger. Ito po yun, negative. Okay, clamp natin dyan. Ayan. At itong ating tip ng test light ay ilagay natin sa yellow wire. Okay, yung yellow wire dito guys. Yan, yellow wire. Ilagay natin dyan. Check natin na maayos. Yan. At ang ating black test probe ng multi-tester ay ilagay natin sa green. Yan. Dito ulit sa ilalim yung green. At saka natin buksan ito. Yan, may power na. Itong red test probe ng ating multi-tester ay ilagay natin sa red ng ating full wave rectifier. Okay, check natin. Dali guys, yan. Medyo hindi lang siya dumidikit. So yan guys, hindi umilaw ang ating test light. Yan, check natin. Yan, hindi siya umilaw yung ating test light. Yan. So kapag hindi umilaw ay full wave po siya. Pero kapag umilaw ay isa lamang siyang regular na rectifier. Okay, para sa half wave. Pero ito, hindi siya umilaw. So ibig sabihin, ito ay full wave rectifier. Okay. Tingnan natin ang kanyang voltahe. Yan. So naka-on na ito guys. At ilalagay ko ito. Yan. Itong red test probe, ilagay natin sa red guys. Yan. Tanggal. So yan guys, ang voltahe niya ay nasa 15. Yan, 15 volts. So nakita nyo na. Yan, balik, tanggalin ko. Tapos babalik ko. Yan, 15 volts siya. Okay. So full wave po itong ating rectifier. Yan. Kasi kaya niyang i-hold yung 15 volts. Yan. So guys, ganun lang po ang pag-testing ng full wave rectifier. Okay, sana po ay may natutunan po kayo sa araw na ito. At don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Click na rin ang bell button icon upang lagi kayong updated sa aking mga video tutorial. Itong binili ko po ay Liwa po ito. Yan. Lihuwa. Yan.
Ito guys ang kanyang box. Yan, may pangalang Lihua. Yan, ganun din dito sa taas. Pwede po ito kahit anong klaseng motor. Okay. At meron pang isa pong brand, yung TTGR. Yan. Tsaka yung Rayana. Okay. So guys, hanggang dito na lang po. At sana po ay may natutunan kayo. See you next video tutorial. Goodbye.